Kami sa mga nagko-comment ngayon, trolls, bayaran ng China. Kita niyo mga kaibigan guys, maraming beses na napatunayan Duterte, umamin, nag-hire siya ng troll, nagbayad siya ng $200,000 para sa troll farm. Umamin si Duterte mismo. Pangalawa, yung .ph, nakalimutan ko yung website na yung research study na independent ito research study, wala siyang political color. Ano yung napatunayan nila? Na maraming mga accounts na connected sa China na binubus si Sara Duterte, pinupuri si Sara Duterte, inaangat si Sara Duterte, at binabagsak si PBBM, ini-issuehan ng mga video, ng mga pulburon video at kung ano-anong mga kasiraan patungkol sa gobyerno, kasama na sa West Philippine Sea. So, proven yan guys, proven yan. Nasa research yan, no? At ano pa, yung na-research pa ni Senator Tolentino, na ngayon ay hindi na senator, di ba? Yung na-research niya, mga kaibigan, napatunayan niya, may cheque pa. Ang lalaki ng cheque at hindi ito tinanggi. Hindi tinanggi ng Chinese Embassy na nagbabayad sila sa infinitus. So mga kaibigan, sa social media, parang ang dami-daming DDS. Parang kapag binasihan mo ang social media, sasabihin mo sa sarili mo, ay naku, mas marami pala talagang DDS. Kasi nga marami silang trolls. Pero pag nanawagan na sila ng rally, walang tao. Kaya ang ginawa nila, hinijack nila ang September 21 na rally ng mga lihitimo na grupo na galit na galit sa nangyaring korupsyon sa flood control. Hinijack nila, nakisabay sila kasi alam nila na maraming tao to. So ngayon, akala nila aayunan sila ng mga progressive group ng Dilawan, ng Kakamping. Akala nila aayunan sila sa kanilang BBM resign. Kaso galit na galit yung mga Dilawan at Kakamping dahil ayaw daw nila na mag-resign si Marcos. Dahil daw, pagtsatsagaan na lang daw nila si Marcos kaysa ipalit ang isang mas kurakot na babae. Diba? O mga kaibigan, mga guys, ingat kayo sa inyong mga lugar kasi medyo umaarangkada na ang bagyo, no? So, dito po sa lugar namin, mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, kahit gaano kalakas yung bagyo, hindi talaga kami dito binabaha kasi mataas po ang lugar namin, no? Kapag bumaha dito, kawawa ang Manila. Pag bumaha sa lugar namin, kawawa ang Manila, lubog na ang Manila. Ito pong lugar namin, mataas po ito Hindi talaga ito binabaha. Kaya nga si Kiko Barsaga, sabi niya, may baha daw dito. Sabi ko nga, my God, 28 years na ako dito sa lugar namin. Never pa ako naka-experience na binaha ang lugar namin. Diba? So yan guys marami na namang trolls. Troll farm. So sa ngayon mga kaibigan, si Sara Duterte nasa Japan. Habang meron tayong super typhoon, nasa Japan siya, nagliliwaliw gamit ang taxpayers' money para sa kanyang security details. Iginisa tayo sa sarili nating mantika, mga kaibigan. Nagliliwaliw siya sa Japan, nagpapakasaya sa Japan, walang trabaho, palagi siyang on vacation,
walang trabaho, kumukubra ng sweldo, ang kapal ng mukha, hindi man lang tinutubuan ng kaunting konsensya na sinisweldohan ka ng taong bayan para lang mag-world tour. Ang kapal ng mukha. Di ba? So guys, marami pong salamat sa mga nanood. Yan. So gusto niyo pa bang ituloy natin yung ating ano? O sige, tuloy pa natin. Okay, guys, no, tuloy pa natin. Okay, ito pa, topic natin. Okay. Kapal na mukha, di ba? Yan. So ngayon mga kaibigan, yan. Eto. O guys, tingnan nito bilyong-bilyong piso ang halaga na recover ng bagong pamunuan ng DOC. Kinumpirma ng DOC na umabot sa 2.390 billion ang halaga ng nasabat na smuggled goods mula Hulyo hanggang Agosto ngayong taon sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. So mga kaibigan, so sa panahon ni PBBM, hindi na umubra ang smuggling. Pansin niyo ba mga kaibigan? Sa panahon ni PBBM, papasok pa lang sila, ipapasok pa lang nila ang mga smuggled goods, nahuhuli na kaagad. Hindi na talagang nakakapasok sa loob ng Pilipinas. Great job. Great job talaga, Marcos administration, di ba? Magaling po talaga ang ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. Napakagaling po ng ating Pangulo. Palakpakan po natin ang ating Pangulo, guys. At isa pa mga kaibigan, alam niyo ba mga kaibigan, na ang Pangulo lang natin, guys, ang nakagawa ng 200 plus na mga rice processing sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, no? No other administration na nakagawa nito. Wala ni isang administrasyon ang nakagawa nito, kundi ang Pangulo lang natin ngayon, BBM. Bakit po ito ginawa ng ating Pangulo? Dahil gusto po ng Pangulo natin na maging self-sufficient ang Pilipinas sa bigas at gusto ng Pangulo natin na magtuloy-tuloy ang 20 pesos na bigas. Diba? Yan po ang dahilan kung bakit ang Pangulo natin ay nagpapagawa ng napakaraming rice processing. So, ang galing po ng Pangulo natin mga kaibigan pagkatapos gustong palitan nitong mga DDS at ang ipapalit nila ay world tour lang ng world tour. Walang ginagawa at kurap pa. O, di ba? So, yan mga kaibigan Ito pa guys. Makikita talaga natin dito kung gaano kabastos ang mga DDS. Yan. Ito po, may pinagmumura ang mga DDS. Dinuro at pinagsisigawan ng isang 69 years old na madre na sumama sa Liwasang Bonifacio. Meron lang pong nabanggit ang madre tungkol sa kanyang talumpate, tungkol kay President Marcos Jr. At dinumog po siya mga kaibigan ng mga DDS. At talagang meron pong gumaganon sa kanya, talagang pinipisikal po yung madre. Mabuti na lang, no? Kita ko dito, yung mga media, no? Kita ko yung media ng ABS-CBN, talagang sinasabihan, wag, babae yan, matanda na. Pinoprotektahan nila yung madre. Mabuti pa yung mga media. Mabuti na lang nandun yung mga media, mga kaibigan. Sila ang nagsasabi, sila yung nagsasaway na wag. Babae yan, matanda yan. Guys, ganyan po kabastos ang mga DDS. Mismo, madre, mga kaibigan, pakita ko sa inyo. Grabing bastos ng mga DDS. Ayan, di ba? Di ba? Inaano siya, guys. Yan. Ayan, dinuduro siya, tinutulak siya.
tinutulak siya. Pinagmumura siya, guys. Madre yan, ha, matanda na yan, ha, 69 years old. Ganyan kabastos ang mga DDS. Ayan, inaawat ng taga ABS-CBN ng diba? Pinagtulungan siya ng mga DDS, guys. Inaawat ng ng mga media yung mga DDS. Wag babae yan. Diba? Pinagtulungan siya ng mga DDS, guys. Inaawat lang ng mga DDS, no? Inaawat lang ng mga media. Sabi ng mga media, wag babae yan. Matanda na. Ganyan kabastos ang mga DDS. Hindi na tayo magtataka dahil yung kanilang mga idolo bastos din. 'Di ba? Pag bastos ang idolo, tiyak bastos din ang mga followers. Yan ang katotohanan, mga kaibigan, no? Yung idolo nila bastos, minura nga ang Diyos, 'di ba? Stupid God daw. So ito, guys, madre, hindi nila pinalampas. Pinagduduro, pinagbumura nila, tinutulak pa nga eh. Kung wala lang doon yung mga media na sila yung talagang nagsasabi na wag niyong gagawin yan. Matanda na yan, babae. Baka mamaya inapak-apakan na. Baka mamaya talagang inapak-apakan na nila yung matanda na madre. Ganon po kabastos ang mga DDS, mga kaibigan. Ganyan sila kabastos. Diba? So, kitang-kita natin, no? Hindi na tayo magtataka dahil bastos po ang kanilang idolo. So, natural lang na sila din ay bastos. Diba? Guys, ganun yun eh. Kung sino yung sinusuportahan mo, kung bastos yung sinusuportahan mo, bastos ka din. Kasi hindi ka naman susuporta sa bastos eh, kung hindi ka bastos eh. Diba? Yun mga kaibigan, no? Okay. Okay, mga kaibigan, no? So, ito po guys, binisita po, no, ni daming na-injured, nakapulisan. Kawawa naman yung pulis natin. Kaso, gusto ko bumalik gusto ko ibalik ni PBBM si General Torre as PNP chief kasi nahihinaan ako kay Nartates eh. Parang ang hina. Kasi mga kaibigan, sa tingin ko, kung si General Torre yung nandun kahapon, lalabas sa kalsada yun, si General Torre. At siya mismo ang magkukumand kung anong gagawin. At makita lang yung presence si General Torre, matatakot yung mga nagrarally na nanggugulo. Pero si Nartates, hindi man lang lumabas kahapon. Kaya ako gusto ko ibalik si General Torre. Dahil si General Torre ang kailangan natin, lalong-lalo na nandito tayo sa era na merong mga masasamang tao, mga DDS na nagpapabagsak sa gobyerno. So kailangan natin ng isang General Torre. Ibalik si General Torre. Diba? Yan, may nasawi pa. Yan. Lalaki, kumpirmadong nasawi matapos ang kilos protesta na nauwi sa kaguluhan sa Maynila kahapon. Mga nasugatan na dinala sa Jose A. Reyes Memorial Medical Center, sakop ng zero balance billing ayon sa DOH. DOH 4B, sugatan. 48 sugatan dinala sa JRRMMC matapos ang gulo sa Mendiola. Isa ang nasawi. Yan. Umabot sa 48 katao ang dinala sa DOH
Jose Reyes Memorial Medical Center matapos ang kaguluhan sa pagitan ng mga di pakilalang elemento na sumabay sa kilos protesta at kapulisan kahapon sa Recto, Manila. Sa tala ng DOH, 2 pulis ang nagtamo ng minor injuries, laceration at pasa sa katawan at agad ding nakalabas matapos gamutin. Samantala, isang hindi pa nakikilalang lalaki naman ang kumpirmadong nasawi na diniklarang dead on arrival dahil sa tinamong saksak. Yay, grabe. Mayroon ding 6 na iba pang pasyente ang nagtamo ng iba't ibang sugat kabilang ang hiwa sa paa. Eye trauma, head trauma, injury, sugat ng kaliwang braso, gunshot wound at matinding sugat sa braso. 4 sa kanila ay nakalabas na matapos gamutin habang dala ang kasalukuyang naka-admit para sa karagdagang gamutan. Bukod dito, 39 na pangralista ang sumasailalim ngayon sa physical examination bilang bahagi ng proseso bago sila dalhin sa kulungan. Wala namang agarang panganib sa kanilang kalusugan. Tiniyak ng DOH na sako pa rin ng zero balance billing ang mga pasyenteng ito. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang maagap na at dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat ng Pilipino. Yan. So yan. Yung lalaki na tsugi, pinakita din yan sa video kahapon na bumagsak siya pagkatapos yung may blood nga tapos meron sa kanyang parang tumutulong na first aid. So mukhang sa tingin ko mukhang kasama siya doon sa nagrally. So kaya 'di ba mga kaibigan, bago nangyari ang rally, ang dami-dami kong paalala. Dami-dami kong paalala sa TikTok ko, sa aking YouTube, sa Facebook, ang dami kong paalala na tungkol sa mangyayari sa September 21, may mangyayaring kaguluhan dahil ito ay talagang guguluhin ng mga grupo na gustong patalsikin ang ating Pangulo. Kaya nga 'di ba, dapat pupunta ako pero last minute hindi na ako pumunta dahil dito sa mga natanggap natin na mga information na merong manggugulo. So mga kaibigan, adult ka na or kabataan ka, ikaw yung responsable sa sarili mo. Responsable ka sa sarili mo. Alam mo na may mangyaring kaguluhan dyan, bakit ka pupunta? Diba? Be responsible. Wala kayong masisisi dyan. Dahil ginusto nyo na pumunta sa rally, ginusto nyo na manggulo, yung iba naman na nadamay, na nasugatan, ginusto nyo maging meron, so nasugatan kayo. Mabuti sana kung reporter kayo, kung cameraman kayo ng isang news agency, kahit na masugatan kayo, covered kayo niyan. At sasagutin ang inyong mga damages na nangyari sa inyo. Pero kung magmimiron lang kayo dahil makikichismis kayo, ay merong rally dito. Hindi naman kayo involved. Wala kayong dapat sisihin. Yung sarili nyo lang. Be responsible. Maging responsableng citizen tayo. Ngayon, nakadagdag pa kayo sa zero balance billing program ng ating Pangulo. Na dapat ito ay ginagamit para sa mga lehitimong may sakit. Ngayon, anong nangyari? Dagdag pa kayo. Perwisyo ang ginawa nyo sa bayang Pilipinas. Perwisyo. Grabe kayo Perwisyo talaga kayo. Mga rallyista kayo na nanggulo. Kasi yung mga nagrally na mga lehitimo, hindi naman sila nanggulo Yung nag-infiltrate, yung mga inutusan para guluhin ang rally at para pabagsakin ang ating gobyerno. Yun ang sinasabi ko na mga perwisyo. Perwisyo kayo. May another troll na naman na binayaran ng China. Yan nagko-comment dito Chinese character pa. Another troll na naman na binayaran ng China. Di ba? Grabe. Okay.
Tapos mga kaibigan, ito pa pala ha, kahapon din, September 21, may nag-try i-hack ang lahat ng website ng gobyerno. See? Orchestrated, planado ang pagpapabagsak sa gobyerno. May nag-try na i-hack. Dali mga kaibigan, panoorin natin itong ano. Ganon. Kung may nasaksak na walang kutsilyo ang PNP. So, I would suppose it was one of the anarchists who stabbed him. If it were the result of the rally. But during the rally itself, all the ambulances were there. We monitored where they went at wala kaming nakita na nasaksak. Follow up lang, sir. May nabanggit po si General Nartates kanina na parang tinitignan din po ninyo na as terrorist yung mga nagsagawa nung mararahas na aksyon kahapon, including yung burning of the Terrorist act talaga yun. Terrorist yung act. sasakyan ko dyan sa Ayala Bridge, and then yung pananakit sa mga police and other civilians. Can we call them terrorists, sir? O paano ba? Sasampahan din ba sila ng kasong terrorism? It will be a result of the continuing investigation as yung ebidensya po ay tinitingnan natin. So that's why maybe it can lead to terrorism or plantation of anti-terrorism. With regards to the reported death, wala pa pong nakarating sa ating himpilan ng pulisya, lalong-lalo na dito sa Manila Police District about death. If this was reported to have a stab wounds, then our police will investigate that for sure. What's so important is as of now, we don't have report of death through gunshot wounds. Kasi yun ang importante, gunshot wounds. And the reported casualty and or the reported mga nasaktan yesterday, up to last night, were contusions and lacerations. Lalo na sa police, there are not less than 70. Meron pa yung may malaking laceration dito sa kamay dito. So about 4 inches siguro yun. Yung laceration na yun, accordingly, kasi buhay yung police i-distract siya ng tubo na mahaba na medyo sharpened sa dulo. So that caused these lacerated wounds. Kawawa naman yung police. From among the not less than 70 police. Sunod, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Good morning po, Chief PNP or TILG Secretary and answer also. Secretary General Nartates, even before na nangyari ito kung kahapon, meron na ba tayong intel report na natatanggap na may ganitong mangyayari? And nakuha pa sa intel report na may plano talaga lusubin ang Malacanang? Yes. We had the intel report and that's why an additional phalanx of security was introduced into the roads leading to Malacanang. We knew that they would attempt. We knew that we had the suspicion that they would use violence. Pero ang directive talaga ng ating Pangulo is use maximum tolerance. We will not allow anarchy to prevail over the government. So, ginawa namin ang lahat at nagtagumpay naman yung plano namin. Secretary, follow-up lang doon sa sinabi niyo kanina doon sa mga na-aresto. Can you give us a profile ng mga na-aresto? Taga saan ba sila at ito ba ay hinakot? We'll know more after they are processed kasi isa yung kinakausap yan. But most are from Manila. Yung malapit lang na lugar. Naglalakad lang sila eh. Nakikita namin naglalakad lang. Papasok-pasok. So most are from Manila. Secretary, isa na lang. Sa isang interview, sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na yung gulong nangyari kahapon, ang nasa likod, isang dating politiko at isang abogado. Without naming names, yan din ba lumalabas sa intel report niya? Hindi pa namin pinag-aaralan. Iba yung nakikita namin sa specs. Pero iba rin ang sources ni Mayor Isko eh. So we will verify his allegations. Salamat po, Secretary. Sunod, Grisel Pardilla, PTV4.
Good morning po, Secretary. Secretary, you've mentioned earlier na posibleng may nag-utos. Does it mean that some of them were paid? We are studying the matter. Sa ngayon, wala kami nakitang pera na malaki naman na hawak nila. Habang doon, wala kami nakitang distribution. But nothing is ruled out. Na according to the chatter na nakikita namin, pinag-aaralan pa namin. Pero mayroon kaming isang narinig na rally doon sa Bonifacio Monument, sa Liwasang Bonifacio, na sinabi nung na may hawak na mic, sandali na lang, pupunta na tayo ng Mendiola, dalahin nyo na ng mga lighter nyo. So, that was a confirmation na they had intent to burn the palace. Kay Secretary Aguda, sir, ano-ano pong mga major websites ng government yung nahack? At can you confirm na wala naman pong personal information ng ating mga kababayan yung nakuha? Thank you. So of the 19 na nabanggit ko na deface, karamihan yun LGUs. Apat yung NGAs or national government agencies. Yung mga na-compromise naman sa kanila, ano lang like training modules, complaint platform, etc. So, and all of them naayos kaagad. Kasi prior to this weekend, we already have a list of government agencies na nasa target list nila. So yung apat na yon, inconsequential yung nangyari sa kanila. The other attacks na ginagawa nila is DDoS. They're trying to overwhelm some of the websites. And so far naman, madali namang naayos. To date, wala pa kaming verified report of exfiltration. So wala pang personal information na nawala. And siguro idadagdag ko na rin doon sa sinabi ni Chief kanina on the terrorism side. Yung pong kung mapatunayan po na terrorist yung crime na terrorism yung crime na nagawa, yung pong nasa mga online, yung mga nag-organisa po sa online, gumamit ng digital platform to result into violence, kasama po sila, hindi ko wala sila physically doon, hindi sila damay. So damay sila kasi nagsimula po yan, nag-organize sila online Maraming Salamat. screenshots ng mga Sunod DDS po, Christian Yusores, influencers. DCMM. Morning po. Pwede po si DILG or sa PNP Chief, sir. Are we expecting po ba na may karagdagang mga police sa mga kalsada natin in the coming days or weeks following the incident kahapon? Kasi po baka may mga ampangamba po ng ilan, baka po maulit-ulit yung nangyari kahapon. May mga mampulaga po ulit na sumugod dito po sa vicinity or compound po ng Malacanang. Okay. The presence of police officers on the street is a continuing one. Lalong-lalo na, we deploy police officers according to pangangailangan. So, for example, here in Metro Manila, we heightened our alertness and we increase visibility, especially on threats like, for example, in the vital installation, number one is Malacanang, and so we will increase the number of public safety forces here, especially the police. Sa Mendinilla Business Mirror. For Secretary Remulla po. Yes. Will the national government or LGUs help businesses defray the cost of looting and destruction of property in Mindiola? That is an LGU matter to determine. They will give us a report kung ano ang nangyari doon. But from our assessment, there were 2 motorcycles that were burned. There's one Stardex van that was burned also. And Grabe. the Sogo Terrorist. motel was raided and their cash vault was taken with them. So we still have to determine the exact Grabe. amount, but the looters who went inside the Sogo motel had black mask on. Okay.
follow-up. Okay. Bali, hindi po siya magiging under sa DILG. Not yet. City of Manila ang magre-report sa amin yan. Tapos we will see what we can do after. Thank you po. Sunod, Ann Soberano, Bombo Radyo. Terroristic Sec, act tanong ko talaga lang, nila. it's either si PNP or ikaw, Sec. May natanggap po bang intelligence report ang DILG or ang PNP na may mga terror group ang gustong manabotahe sa rally po kahapon? Yes, that's why all contingencies were considered. Our biggest fear that did not happen was someone would incite violence during the People Power Monument rally, because the intent of the people there were peaceful. The intent of the people there were to air their grievances. The president encouraged them to go and heeded their message. He is listening to them. Alam niya naman, nakikinig naman siya at alam niya na papunta ron. Our biggest fear was that there would be instigation there. Buti na lang sa Mindoro nangyari at mas nakukontain namin yung situation. Sir, itong terror group, it's national, international or local terrorist group? Local. Local terrorist group. Okay. Sir, isa pa, kamusta po yung status? Ano po yung status ng alert level dito po sa Malacanang? Malacanang always maintains one threat level. It is never downgraded. As long as the president, being the seat of power of the country, the threat level is just one. It is always high. Last na lang, sir. Itong local terrorist group po ba, sir, is Abu Sayyaf or mga Maote terror group? Possible po ba silang may kinalaman dito? At ano po ba yung nila, yung strength po nila ngayon na para makapaghikayat po ng ganitong kaguluhan? The threat of the terrorists was more of a bomb that would go off in Luneta or in Luneta or in the People Power Monument. But with the vigilance of our PNP to look at the situation, because we had 400 policemen on the ground dressed as plainclothes to see what is going on and to assess, and the vigilance paid off and none of it transpired. Safe to say, we are still investigating according to our intelligence reports, and we will come out with a report pretty soon. Thank you, Sec. Sunod, Chloe Hofana, Business World. Good morning po kay PNP Chief po, sir. A quick question lang po. Does the PNP think po na these violent protests will spread pa po, or this is just going to be a one-time event? Okay, katulad ng sinabi, if there were intelligence report about terrorism or act of terrorism, here in Malacanang area specifically, sagutin ko uli kanina, this is the seat of power, whether there is no threat or there is threat, these premises, this vital installation is given the highest security. Okay, so nandito po ang PNP, nandyan po ang Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na yung Presidential Security Command. And so, about the threat, continuously ina-assess po natin yan. We have different threat group. We have the Communist Terrorist Group. We have the Local Terrorist Group. We have, lalo na kung may spillover from Mindanao going here, especially we have elections in Mindanao. We have the Islamic Terrorist Group. We have the BIF, the DI Hassan, DI Maute, and other threats like, for example, our situation in the West Philippine Sea. So pinag-aaralan po natin lahat yan, such that there are several contingencies that we have done. Before the conduct of these protest rallies, we have already have made our surveys. We have engaged the community around Metro Manila kung saan sila kumukuha ng mga rallyista, ay ini-engage po natin yan. And we have conducted several police operations to enable to deny yung maging presence ng firearms, at the same time explosive materials. If you're going to look at the number one is yung LRT natin, marami pong nakadeploy na mga police doon. Especially, we have coordinated with the DOTR such that merong mga x-ray machines doon at nagagamit. And other police operations that we have done. Thank you, sir. Kay Secretary Aguda po, sir. Sir, pasensya na po, lilihis po ako sa topic ng rally. Sir, about konektadong Pinoy po sana, sir.
Yes. Sir, kailan po natin i-expect ang IRR and ano po yung mga sinasabi ng mga telco companies natin na gusto nila makita sa IRR? Doon sa IRR, ang schedule natin for Yeah. Konektadong Pinoy. So, ayan, nakita niyo mga kaibigan, no? Merong hinak kahapon, no? Sa September 21, merong mga hinak na mga government website. At ang kagandahan ay na-retrieve naman kaagad, no, ng ating DICT. Hindi po nagtagumpay itong mga destabilizer ng gobyerno, no, sa kanilang pag-destabilize, pati sa pag-hack ng website. So, talagang orchestrated po yung kanilang ginawa na pagpapabagsak sa gobyerno. At ngayon po mga kaibigan, sila po ay frustrated dahil di po sila nagtagumpay. Diba? Yan. Okay. So, tingin muna tayo dito ng comment. Tingin muna tayo ng comment. Okay. Si Carmelita Torrejos, ang instruction sa kanila magsuot ng itim at maglagay ng maskara para hindi makilala. Ang kaso, ang daming nagkapaligid na CCTV sa Manila. Tumpak. At ito po yung sinasabi ng DDS influencer, no? Nakita po sa kanyang post. No face, no case. Confirm. So yan po ang kanilang instructions, yan ang kanilang utos, maglagay ng maskara para walang face. Dahil no face daw, no case. Pag walang makita mukha, walang kaso. Kaya sila po ay naka-maskara. Kaya ito po masasabi ko sa mga susunod na mga rally, ipagbawal ang pagsusuot ng maskara. Dapat lahat ng mga magrarally, huwag magmamaskara para makita. Kasi yung mga legit po na nagrally, yung talagang para sa issue, sa kanilang pinaglalaban, wala po silang maskara. Hindi po sila nahihiya na ipakita ang kanilang mukha dahil yun po talaga ang kanilang pinaglalaban, yung issue na kanilang tinitindigan. Pero yung mga nakamaskara, kitang-kita natin doon, meron po silang tinatago na hidden agenda na manggulo, no? At mag-infiltrate, no, para manggulo nga sa rally at yung pinaka-mission, sunugin ang Malacanang, pababain ang Pangulong Marcos. So, next time, kung may magrarally, dapat walang maskara. Dapat kita ang mukha. Diba? Yan po mga kaibigan. Yan, NL, no face, no case. Yan ang pinakalat ng DDS vloggers. 100% mga DDS yan, nagpapauto kasi sa mga politiko. Ipapahamak nila, sarili nila, habang yung mga nag-utos sa kanila na gawin yan ay safe. Tama ka dyan, NL. Correct na correct ka. No? Yan po ang pinakalat nga nila. No face, no case. Kaya ang instructions, magsuot ng maskara. Yan po, mga kaibigan. No? So, alam na po natin kung sino yan. Kung sino yan, mga gustong magpabagsak sa gobyerno. Wala namang iba, kundi yung psychopath. No? Yung psychopath na gustong maging Pangulo ng Pilipinas. No? So maraming po salamat mga kaibigan sa mga nanood. Fight fake news, expose the truth. Patuloy po nating labanan ang lahat ng kasinungalingan netong mga lumalaban sa gobyerno, itong mga terorista na to na lumalaban sa gobyerno, itong mga green crocodiles. Patuloy po nating labanan ang kanilang mga evil schemes. At ang kasamaan, hindi po magtatagumpay. No? Pag-pray po natin everyday, panalangin po natin sa Diyos na ingatan po ang ating Pangulo at ingatan po ang mamamayang Pilipino para ilayo po lahat tayo sa kasamaan ng mga green crocodiles. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga pro-PBBM, mga dilawan, pinklawan, at maging sa mga kampon ng kadiliman na mga DDS. Thank you! God bless! At yung mga kampo ng kadiliman, Satanas will bless you.